Welcome to Donmar TV News Channel. Ladies and gentlemen, it must be pointed out, me coming from the CPP, NPA, NDF, that the area where the search warrants and law enforcement operations were served, lugar ini na madugay na kinahari-harian sa CPP, NPA, NDF. In fact, ang lugar ngayon natin, isa sa mga lugar na ginagiyan nila, hindi ko sigurado kung ari-ari. May mga naaresto. Ang Alibunan, lugar na ni Waling-Waling. Lugar na ni Coronasyon, Waling-Waling, Chiba. Yan ang regional command sa NPA. Coronasyon, Waling-Waling, Chiba command. I represent the group of Sambayanan, Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan. It is a group of former cadre, former rebels, former leaders, organizers, operatives of the CPP, NPA, NDF. Number 2 point. The operations as we view, coming from former cadres here in Panay, na familiar sa lugar ninyo, pilit nga ginaduso sa CPP, NPA, NDF propagandists and agitators nga ari diri sa urban areas. Particularly ginatumod ko ang CPP operative nga Karapatan, Bayan Panay, Grupo San Comando at Pamanggas, nga every time nga may mga hitabo kapareho sini, ang lingganay sang ila panawagan sa hustisya, dayon gid nagalanog, pero para sa interes ng CPP, NPA, NDF. Kagapalakpak gid sila kay may ginpagwa na nga statement ang CPP kag ang NPA nga ang hustisya sa natabo sa tapas kag kalino pag-aagumon kuno sa pumuluyong tumandok sa kamot sang NPA. Excuse me, NPA ganyang rason nga way kauswag ang lugar ngayon na sa sulod sang 5 ka dekada, tapos NPA pa ang mahatag hustisya. At hagon naton ano ini ang tatlo ka mga mayor na issue diri. The media in Iloilo right now, you are holding the so-called profile and background sang pila ka mga personalidad nga involved dito sa subjects ng search warrant serving and law enforcement. Hindi ko siya isa-isahon, pero unahon ko lang. Una, hindi ni-related iya sa issue sang Halaor Migadam project. Kaya nila ginapagwa masaker ang natabo sa Kalinog kag Tapas. Pero nagahambal si Rilan Vergara, si Marco Solayaw, kag ining mga manugtaghol sang CPP, NPA, NDF, mga barker nila. Pero wala pa gani matapos ang review and investigation and oversight accountability mechanism sang PNP, which I think in-declare na sang IAS kahapon, Internal Affairs Service of the PNP, that they are doing a review committee and oversight process, which is mandatory sa PNP. Pero ang manugtaghol kag barker sang CPP, ato na nagagahod na sa media, kag nagatamang na dito sa Tapas para udyukan kag sulsulan ang pumuluyo. So una, hindi ini-related sa Kalayo Halaor Mega Development Project protest. Anong relasyon sinabi? Kaya ini serving of search warrant for reported by the community na possession of illegal firearms, explosives, and other components related sa supplies ng NPA. So, gina-confirm ko bala nga ang lugar naging katuan, ginserbihan sa search warrant, kaga mga personalidad involved sa targets ng search warrant serving, mga kabahin sang underground armed operations sang CPP, NPA, NDF sa area sang Kalinog kag Tapas, ang sabat, yes. But silingon, public knowledge ina, historical, public, common knowledge ina, nga ang lugar na ina, ginahari-harian kag ginakontrol sang CPP, NPA, NDF, kag ang mga tao kag personalidad, labi na si Kapitan Roy Higanto, with due respect sa nabatyagan sa iyang pamilya, no knowledge ina, sa dira sa lugar na ina, kung ano siya. Nagbalaan man namon ina, kami ng mga former cadre, kung ano siya. So ano siya? Leader siya sa Communist Party, kag nagapakig-angot sa NPA sa lugar na ina, nga magpakaipokrito kita. Of course, we sympathize sa natabo sa iya, with due respect to culture and tradition nato ng mga Pilipino. Dapat magsimpatiya kita. Pero hindi man pwede nga nagsimpatiya kita sa namatyan, ipilit naton ilubong ang kamatuoran. Tiklangon tang pumuluyo, i-deceive natin sila just because we want to observe the tradition of condolences and sympathies. That cannot be done. Dapat mayroon kita sang panindugan sa kamatuoran. Number 3 point. The area
has been known sa mga dalagko nga mga pagpang-ambush kag pagpamatay sang NPA kag ang lugar nga ini kag ang mga personalities nga ini ginatudlo sang communities ng former cadre nga involved sa dalagko nga insidente. Hindi ta malipatan ini. Nawalok dira ang 5 or 6 ka soldado sang Philippine Army led by Captain Pontiveros sa lahog sa lugar mismo ni Roy Higanto. Napatay man dira si Commander Bob, si Ismail Higanto o si Cap Bob dira man napatay, pero dira man napatay ang 6 ka soldado kag wasak ang 3 ka soldado, wasak ang ulo nila. Ang ina nga lugar wala ka sa kwaon nga kooperasyon kag investigation, mag-imbestigar ka wala ka sa makuha nga report. Nagreklamo ang karapatan, ang bayan, nagreklamo ang tumandok nga napatay ang mga soldado nga to, in-ambush, nagahimo sang operations sa mga baryo para sa peace and security, pinang-ambush nila kag pinangwa mga armas nila. Ang Datagan Kalinog nga malapit lang sa Nayawan, Tapas, pulo ang patay dira, wasak ang mga unod, utod ang mga tiil. Sang gin-ambush 2005 sa Datagan, ang tropa sang 1st Scout Ranger Battalion, kagang tropa sang 47th IB. Ini nga mga lugar, langtad kag balaan sang bilog nga taga-isla sang Panay nga amo nang lugar nga ginatawag sentro de gravidad sa operations sang CPP, NPA, NDF. So hindi tama nga pagbaon nga ining mga ginpangserbihan sang search warrant mga sibilyan kag mga inosente nga mga IP nga mga tumandok kag pilit ginaamot sa isyu sa pagpamatok nila sa pagsulod sa Halaor Mega Development Project. So kaklaro kayo sang malisya. Ang masakit sini kay ginagamit pa nila inisubong sa solicitation letters nila. Kuno ginmasaker na ginpatay pa and then wala ging buligan sa gobyerno. And I think na rin man diri ka ng taga DSWD ang mga provincial directors ng PNP para magsabat sina. Hindi man na matuod nagalibot subong ang ila solicitation letters para ikapital naman ang bangkay kung wala siguro sang quarantine kag protocol of restriction sa COVID, malamang magpatumbo pa sila kag magpapusoy dos para pangwartahan ang mga bangkay nga ini nga natabo sa area nga ini. O kung magpabinggo pa sila. Kapareho sa ilang pagpanunto sa Pumuluyo sa almost 1 billion naging kill nila sa Yolanda victims, di na accounting nila. Subong gisolicit sila kay kuno may masaker na natabo sa Tapas kag sa Kalinog. Kag ginalabugay nila ang United Nations, ang karapatan, nakakadto na to sa Commission on Human Rights, tanan-tanan ginalabugay na nila ang International Association of Democratic Lawyers, tanan ginakadtuan na nila. But very clearly, isa ini ka-orchestrated, planado ng mga aksyon na imbis nga hatagan sang kalinungan ang lugar na ini, ang Pumuluyo sa Tapas kag Kalinog ginagamit, ginagatungan, ginapahog kag gina-intimidate sang CPP, NPA, NDF para padayon nga maggamo, magluntad ang maduguon nga mga sitwasyon sa Tapas kag Kapis kag madula ang kumpiyansa kag pagsalig sa Pumuluyo sa atong gobyerno. Very systematic ina nga ginaobran nila. Last point sa atong discussion, and you can ask me some questions. Di nagalin ang ginhatag sa inyong ang papers, giving the profile background. Anong source sina? Ang source sina hindi Philippine Army kag hindi man Philippine National Police. Ang source sina kami nga mga former cadre. Kami nga mga former CPP, NPA, NDF, madamo sa amon diri naguluwa na, pero ang iba nahadlok kag natahap kay pagapatyon kami. So si Marcos Sulayaw nga nagapakuno-kuno nga pari sa Iglesia Pilipina Independiente hambal niya, there are bloods in my hand. Excuse me, there are bloods all over your system, Father Marcos Sulayaw. Dapat mag-surrender ka na sa Anti-Terrorism Council. Kamo ni Rylan Vergara, kay kamo ang manugsulsol, kamo ang katungdanan kag gintunaan kung nga ang nagkalamatay mga tao dito sa Tapas. Bangod kamo nag-organize, nag-audyok, nag-sulsol para gubon ang kalinong sa mga Pumuluyong tumandok sa Kalinog, sa Tapas, sa Lambunaw, sa Haliway. And ladies and gentlemen, mga Pumuluyo sa Isla Sang Panay, kung hindi sila malain ang motibo kag puno sang malisya, ginkamang nila ang mga Pumuluyo sa Tapas. Ginpabakwit sang NPA sa Lahog. Kag pilit nila pabakwit ang Acuña kag Roosevelt, subuman ang Masaroy ang garangan, pero ba mayo lang kay sina Mayor Calvo kag Mayor Palomar, nanindugan nga hindi na niya pagkipitalan para sa political operations nila. Ang nagkamang grupo sa anak bayan. Ano ning anak bayan?
Kaparehos ang tumandok ang Anak Bayan, ang Bayan Panay, ang Karapatan, mga CPP organizations naging create para magpakilala nga open organizations. Pero ang nagapamuno, nagakumpas, kag nagahatag sa direksyon sina mga CPP kadre. So CPP kadre si Rilan Vergara, si Marco Solayaw, si Pete Miguesa. Yes, kagang ila grupo nga inyo PL, ang mga abogado, ang mga former CPP, kagang ibang active CPP. Yes. Kag ang nagkalamatay nga ini involved sa mga ginpanghambal ko nga mga madamo nga nagkalatabo nga mga pagpamatay sa mga ginatawag nila government informers. Yes. Pagpangambo sa pulis, pagpanunog sa bulldozer, bakho, pagpamatay sa army, pagambo sa datagan, pagpatay sa RSOT team ni Captain Ponteveros. All of them, ang mga lugar nga ini padayon nga gina-involve kang nagaka-involve sa mga armado kang naguguon nga paghulag sa grupo nga terorista nga CPP, NP, NDF nga pilit ginapayungan kag ginatabon-tabunan, ginalugpay-lugpayan kag tinlo-tinluan sa grupo sa CPP nga Karapatan, Bayan, Pamanggas, Tumandok. Yes. Sino nagahambal? Hindi gobyerno kami. Kami nga mga former cadre, kaya kami naghalin. O i-question nila. Din ko naghalinaw, ako ang naging chairman sa Bayan Panay. Naging coordinator sa LFS, Anak Bayan. Kag naging regional council member sa Bayan muna. Pero sino mga collective ko? Amo lang kanay Sigfrid Diduro, kanay Tomas Dominado, di na nasulong subog. Nag-underground na. Di ba? Muli mga leader sa NPA diri sa Panay. Balanta man at tanan. Nagkaladula na. Ang bata niya nga si Lian Porquia, o ipagwagi si Jay Porquia. Kung hindi siya nagapamuno sa CPP, nagapanagok siya. Di ba? Maklamatag kayo ni mga ginaobra nila, ginapagwa nila ng mga martir, din pangmasakir, din pamatay, inosente, sibilyan, nagapakigbato para sa dutang katauhan, kag dutang ninuno. Hindi na yan matuod. And besides, the NCIP is already declaring that Tumandok as an organization does not represent the IP or the indigenous people in Panay, Bukidnon, Suludnon, or Tumandok na ginatawag nila. Because may ara din mga IPMR, Indigenous Peoples Mandatory Representatives, mga Tribal Council of Elders sa iban pa. And by the way, ladies and gentlemen, pamangkotontang tanan ng mga manugtagol sa CPP, NPA, NDF, naglisensya ang NPA, ang CPP, ang NDF, kag nagkuha sa FPIC, Free Prior Informed Consent, sa pagsulod nila sa ancestral domain nga ginasiling nila. Oh, sige, pamangkotonta si Concha Araneta, si Lula. Oh, nagkuha kamo sang inyo nga free prior informed consent sa mga ginambal yung ancestral domain area sa mga IPs. Ang Mega Development Project, 2 ka beses nga nag-agi sa FPIC, free prior informed consent. Ginpilit pa punggan nila ni Cynthia Diduro kag sang CPP, nagkadto pa sila sa Korea, kag nag-intriga, kag subong ginagamit nila sa Korea ni. Nag-report na to si Cynthia Diduro, kagang iyan mga bata-bata na nagkalamatay na to mga IP sa Tapas, kag sa Kalinog, sa pagpangapin sa inyong ginapunduhan nga Halaor Mega Development Project. Waya ginhambal nga ang benepisyo sinin 32,000 hectares sa aton agricultural land ang mahatagan sa irigasyon, masobra 8,000 ka mga mamumugon ang mahatagan trabaho, kag almost 10 megawatts nga kuryente ang na-develop. Kag madamo nga mga benepisyong pagkadalon sa pungsod. Nagkadto para sa Korea, subong ga-report na nato sila. This is high time already, ladies and gentlemen, nga mabulgar sa pumuluyo. Hindi inosente nga mga ordinaryo nga sibilyan ang naging subject sa search warrant and serving of the law enforcement. Kung ano man ang nagkalatabo sa operations, may napatay, may naresto, kag iban pa may mga at large. Ang sabat, bring your complaints, your evidence to the Oversight and Review Committee, which has been announced already by the PNP Internal Affairs Service. That should be the proper place. Of course, we cannot tolerate abuses. Kapamati man ang PNP diri galing halin man kami sa kaublagan, if there will be accountabilities, responsibilities, should the Oversight Committee find valid reasons na ma-establish ang kamaturan, may kaangtanan sini, di manabat ang dapat manabat. But in the meantime nga wala pa na-establish ang Oversight Committee Review and Report and Evaluation, we have to presume regularity in the operations. Otherwise, tanan na lang manabag kag mahadlok mag-obra sa law enforcement. Madugay ini nga wala katabo diri sa isla sang Panay because
ang tanan nga judge, piskal, pulis na hadlok dira sa area sang Kalinog, Tapas, kag subong pati sa Haniway, Alimudyan, Maasin, ara na sila. Ang mga naging